Hello, mga giliw po naming mga taga-subaybay. Salamat po ng marami sapagkat nariyan pa rin po kayo pagkatapos po nating marinig ang conversion story ni Brother Aldrin Ruetas. Salamat po sapagkat marami pong nag-comment kaagad sa atin at napakadami nating kaagad mga likes o kaya views. Kapatid na Aldrin, umabot kaagad ng kulang-kulang 2,000 yung ating mga views sa ating pong Facebook page. Salamat po ng marami sapagkat nandyan po kayo. At kami naman ay hindi na nagpalit ng damit para po hindi kayo mainip. Kaya naman po bumalik agad tayo para po sagutin yung mga tanong po ninyo sa ating pong Facebook page. At marahil yung pong mga nandyan at may tanong din na ngayon ay itatype niya ninyo, amin din pong isisingit yan at isasama din po natin. Mahaba-haba pa naman. Huwag ko kayong aalis sa ating pong Facebook page sapagkat hanggang hapon po tayo sa ating pong gagawing live streaming ng programang Kapitulo Bersikulo. Ngayon po ay November 26 at ang ating oras ay nariyan po. Real time po yan. Hindi po natin live lang yan. Ha? Kapatid na Aldrin, totoo yan. Live po yan. Kaya minsan may maririnig kayo diyang ubo o ano man. Totoo kasi live yan. Kaya ito po ay aming ginawa kahit na kukonti lang natin yung technical team. Dalawa lang sila. Pero talagang hinahangaan ko itong nasa likod ng camera natin. At saka, praise the Lord for that, Brother Aldrin. Acknowledge natin sila yung totoong makina ng Kapitulo Bersikulo. Tayo nasa frontline lang. Sina Sister Charlene Leopoldo. Natutuwa ako sapagkat sila talaga ang behind the success of Kapitulo Bersikulo. And si Brother Joby Manzano. And syempre, ang buong Project Life team. Salamat po ng marami sapagkat kasama po natin sila. Ngayon po, ikapiling po natin ulit sa ating pong pagtalakay ang ating magiging kapartner sa programang ito sa araw na ito. Siyempre, pagdating ng araw, kung available yan, isasama ulit natin. Brother Aldrin Ruetas. Kapatid na Aldrin? Welcome po muli mga kaibigan sa pagtatanghal ng programang Kapitulo Bersikulo. Kami po ay lubos na naniniwala na sa tulong at biyaya at awa ng Diyos, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Nawa po ay samahan ninyo kami sa gagawin na naman nating mga pagsagot at pag-aaral ng mga salita ng Diyos na mga nakasulat sa Biblia. Brother Jerry? Salamat kapatid na Aldrin, mga kapatid at mga kaibigan. Handang-handa na po kami sumagot doon sa mga tanong po ninyo. At ngayon po ay bago tayo dumako sa ating pong gagawing pagsagot, nais nating anyayahan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng panalangin ng kapatid na Aldrin. Dakila at mapagpala naming Diyos, muli po Ama, nagpapasalamat kami sa ipinagkaloob mong pagkakataon na makapagbahagi ng pabalita ng kaligtasan. Nawa dakilang Diyos, samahan mo po kami sa paggabay mo ng banal na Espiritu. Yes, Gayun din po, Panginoon, ang mararating ng tinig ng pabalitang ito, ikaw po, Panginoon, ang manguna sa kanila. Iyo po ang lahat ng karangalan at kapurihan. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Nais po namin ipaabot ang aming pagbati sa lahat ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Aldrin. Buong mundo kasi nanonood sa atin. Meron tayo diyang nanonood sa Ireland, sina Brother John Rex, at saka mga Filipino dyan sa Ireland. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yun naman mga nanonood sa atin sa Doha, Qatar. Yung mga kapatid natin dyan sa may Sweden, mga kapatid natin sa Canada, mga kapatid po natin sa Australia, at yung mga nanonood naman po sa atin dyan sa Malaysia, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Dubai, at maging sa Saudi Arabia, sa Kingdom of Saudi Arabia. Ang dami nating taga-subaybay dyan. At dyan sa New York, marami rin tayong mga nanonood sa ating programa. Kayo po ay binabati namin ng maligayang panunood. At syempre, yung ating mga kababayan dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kapatid na Aldrin, tayo ay naanyayahan noong nakaraang linggo dyan sa Zamboanga Peninsula Mission. Siguro nakita mo naman yung ating videos na pinalabas o kaya yung mga footages o photos na kinakuha natin at yung interview natin sa ating South Philippine Union Conference President, si Pastor Gulfan. Abangan lamang po ninyo yung ating live question and answer dyan sa Mindanao, na Zamboanga, na alam kong inaabangan din ng ating mga taga-subaybay. Napakaganda po ng mga tanungan po na ginawa dyan. Kasama po natin yung partner din natin, si Brother Melvin Sarmiento. Kaya sa mga nanonood po sa atin, dyan sa Mindanao, maayong buntag kaninyong tanan mga igsuon. At yung mga nanonood sa atin sa Luzon, syempre magandang umaga po sa inyo.
Badako na tayo, kapatid na Aldrin, doon sa mga tanong na ipinadala sa atin dito. At ito po ay mga tanong ito nung nakaraan pa nating broadcast. Kaya may mga follow-up questions. Atin lamang babanggitin yung mga pinaghugutan nila ng tanong para makarelate yung ating mga taga-subaybay sa episode na ito. Ito po ay tanong mula kay Vincent Cueva. Ang sabi niya dito sa Juan 8:56 hanggang 58 po, saan po sila nagkita ni Jesus at Abraham? Saang talata po mababasa? Tanong po niya ito, Brother Aldrin, noong November 13, ang alas 3:16 ng hapon. Kaya naman natin binabanggit yung oras at saka yung petsa kasi request din niya ng ating Congressman Abayon na ilagay natin para hindi tayo gumagawa ng kwento. Baka sabihin na naman nila, gawa-gawa na naman lang yung tanong. Sariling tanong, sariling Oo, kinatanta. sagot. Kasi meron tayong alam na scripted. Totoo Dito po po, hindi dito scripted. Minsan nga, hindi nga namin alam yung mga tinatanong. Hindi mo namin pinagmamalaki. Pero ang punto po na gusto namin sabihin, yung mga naghahamon sa atin, hindi kayo nagpapatanong ng live, hindi po kami umaatras sa live. Ang kailangan lang namin dito, equipment. Yung ating partner ng Project Life, hanggang ngayon, hindi pa nga kumpleto yung aming mga gamit. Kung nagkataon lamang po na meron kaming telepono rito, magsasawa kayo sa katatanong ng live pagka tayo ay nagmo-programa ng live streaming, kapatid na Aldrin. Kaya sinasabi lang, yung mga dati mong pinanggalingan, ba't hindi kayo magpatanong ng live? Aba, kating-katin ako kami sa ganyan. Ang problema lang, wala lang kami equipment. Nag-umpisa tayo dati rito, telepono, na nagkaroon din ng technical problem dahil wala nga talaga tayong equipment na kakaya. Alam ko, may nanonood sa atin. Kung meron ho kayong pagpapala, i-share naman ninyo para mabahagian din po ang ating mga equipment sa programang ito. Mas lalong effective tayo sa gawain. Panginoon naman, hindi kayo pababayaan sa bahaging yan. Kapatid na Aldrin, ngayon balikan natin yung kanyang tanong, saan nakita si Abraham? Kasi binanggit namin dito, Brother Aldrin, sa unang pagtalakay natin ng mga nakaraang linggo, na ating sinagot yung tanong ni Brother Francis Alan Reyes, na siya yung nagbanggit sa atin na tayo daw ay nagdadala ng mga kaluluwa sa impyerno. Bigat yung kanyang mga binitawan. Ang sabi ko sa kanya noon, saan po kayo nagsabi, sa ano po mga doktrina namin ang sinasabi ninyong dadalhin namin ng mga kaluluwa sa impyerno? So isa nga po doon sa kanyang hamon sa atin, yung pong si Kristo ba ay Diyos? Yan ang sinasabi niya. Pero ito, yung sagot natin, yung Juan 8:58 sa 1 hanggang 58 na si Kristo umiral na sa panahon pa ni Abraham. Kaya ang follow-up tanong ni Vincent Cueva, saan po mababasa na si Kristo at si Abraham nagkita? Saang talata mababasa? Okay, kasi yung 56 hanggang 58, nabasa nga naman na bago ipinanganak si Abraham, siguro basahin mo nga, kapatid na Aldrin, yan. Ito po ang nakasulat sa Juan Kapitulo 8, versikulo 56 hanggang 58. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. 58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ayun. Brother Jerry. So, nakita natin saang talata. Saang talata. Saang talata sa Biblia na actual na nagkita si Abraham at saka si Jesus. Unang-una hindi pa Jesus ang pangalan niya sa Old Testament nung magkita sila ni Abraham. Kasi kailan lang naman siya pinangalan ng Jesus nung siya ay nagkatawang tao lang, kapatid na Aldrin. Nung isilang ni Virgin Mary. Doon lamang nagkaroon siya ng pangalang Jesus sa kanyang pagkakatawang tao. Pero bago pa siya nagkatawang tao, siya ang berbo, at ang berbo yung kasama ng Diyos, at ang berbo ay Diyos. Di naroon na siya nung pasimula, sabi sa Juan 1:1 At nagkatawang tao ang berbo, sa versikulo 14. Ngayon tanong di hindi siya Jesus pa, dahil hindi pa naman siya nagkatawang tao, pero nagkita na sila ni Abraham sa kalagayan na hindi pa siya nagkatawang tao. Pero ang tanong niya, saang talata mababasa sa Biblia na nagkita yung Jesus? Sabihin na natin, yung anak ng Diyos. Kasi yung Jesus baka confusing Wala pa namang Jesus sa Old Testament. Nagkaroon lang siya ng Jesus na pangalan, na pangalan sa panahon ng ipinanganak. So, i-revise lang natin para hindi ka malito. Saan nagkita si Abraham at
ang ating Panginoon na naging Jesus sa panahon ni Abraham. Yan. Meron ka bang mababasang talata, kapatid na Alden? Alam ko meron ka rin ni-ready dyan eh. Meron, ano? Oh, bago po natin basahin ni kapatid ni Alden, meron ka na ba na mabasa? Ito po ang nais ko ipaglingkod mo na. Sa aklat po ng Genesis, sa Kapitulo 6. Pakinggan po ninyo at ganito po ang ating mababasa, mga kaibigan naming, Exodus, hindi Genesis. Sa Exodus muna, makikipansin ninyo, meron pong pahiwatig ang Biblia sa talatang ito. Kapitulo 6, ang bersikulo po ay 2 at 3, kapatid na Aldrin. At ang Diyos ay nagsalita kay Moises at nagsabi sa kanya, "Ako si Jehovah, at ako'y napakita kay Abraham." Ayan, sabi dyan, ano? Kay Isaac at kay Jacob, na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon ay hindi ako nagpakilala sa kanila. Ayun. Eh, dito may pahiwatig na, na meron palang Jehovah na nagpakita kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Eh ano ho ba yung pagpapakilala ng Biblia tungkol dito kay Jehovah na nakita rin ni Jacob at ni Abraham at ni ng ating mga father o yung mga pinuno o ninuno ng pananampalataya. Pakinggan po ninyo, dito lang sa 3:14 ng aklat ng Exodus, may babasa din natin ang ganitong pahayag. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako nga. At kanya sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Ay di ang pagpapakilala niya rin sa kanyang sarili, nung makita siya ni Moises, nagpakita siya kay Moises, ako nga. Kaya noong basahin natin yung 8:56 hanggang 58 ng aklat ng Juan, nung sabihin ni Kristo, bago pa ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Abay, nagalit yung mga Hudyo. Dahil ang pagkakaalam ng mga Hudyo, sa salitang ginamit ni Kristo na bago ipinanganak si Abraham, inassume niya o ipinakilala niya ang kanyang sarili na existido niya siya bago pa nagkatawang tao siya. At nandun na siya sa panahon na si Abraham ay umiral na. Ayun. At yun nga pong nagpakita kay Abraham ay walang iba kundi yung ako nga maging kay Moises. Ayun. Na kung tawagin ang kanyang sarili, kapatid na Aldrin, ay Diyos na makapangyarihan sa lahat na walang iba kundi siya ang si Jehovah, kapatid na Aldrin. Ayun. Marami pang talata sa aklat ng Genesis din. Nakita rin siya ni Abraham sa Kapitulo 18. Mayroon din pong ganitong pahayag, kapatid na Aldrin. Sa aklat ng Genesis, sa Kapitulo 18, mayroon pong pagpapakita din sa Kapitulo 18, ang bersikulo po ay 1. Pakinggan po ninyo at ganito po ang ating mababasa. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong insina ni Mamre, Yun. habang siya nakaupo sa pintuan ng tulda ng kainitan ng araw. At kung mapapansin mo, si Abraham sa mga sumunod na talata, sinamba siya ni Abraham itong Panginoon. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham. Sino po yung nagpakita kay Abraham? Sabi sa binasa natin sa 8 ng Juan, ang ating Panginoong Hesukristo noon. Yun, nung hindi pa siya nagkakatawang tao, Ayun. Panginoon, at ang pangalan niya ay Jehovah. Yan po ang ating sagot. Kaya, doon po ang talata, kapatid, na nagtanong sa atin, kapatid na Aldrin. Okay, meron kang idadagdag na talata. Parehas po, yun din ang tekstong babasahin natin sana Oo. So, ngayon, isusunod naman natin itong tanong mula kay Francis Alan Reyes. Masyadong maingay yung ating, wala kasi tayong soundproof, kasi pati aso, naririnig. Naririnig. Paumanhin po. At hindi naman pwede natin isama sa broadcast yung aso. Ngayon po, ating pong isusunod yung tanong po mula kay Francis Alan Reyes, kapatid na Aldrin. Ito po yung binanggit ko kanina na nagbigay sa atin ng challenge nung nakaraang broadcast natin na sinabi niya na tayo daw ay mga ngaral daw na aakayin natin sa impyerno yung mga tao. Di sinagot natin siya. Sabi natin, ano ang aming mga itinuro sa aming pamamahayag noong nag-broadcast kami na meron kami mga itinuro na dadalhin namin ang tao sa impyerno. Dapat maglabas siya ng ganoon. Kamukha nung iyong pahayag kanina. Oo, yun. Tama. Na sinasabi mo na
umalis ka ron dahil may mga problema ng doktrina. O inilahan ng kapatid na Aldrin kanina sa kanyang conversion story na may mga problema, papalit-palit ng Ganun po dapat. pangalan. Di nagbigay siya. O yung pagpapakilala na ang Diyos isang barangay. Yun, yung mga ganong kapatid ng sample. Magbanggit ho kayo ng doktrina ng Adventist na magdadala sa impyerno sa mga tao. O kaya, kung kami naman alam naman naming doktrinang magdadala sa impyerno, kami mismo aalis dito mga kapatid, Tama po. brother. Kaya lang, dahil sa kami nga po ay alam naming walang ganyan, kaya kami nananatili sa loob ng aming pinagsasama-samang samahan ng pananampalataya. Di ngayon, ang kanyang sabi, anong proof nyo? Sabi niya, kapatid na Brother Francis Alan Reyes, anong proof nyo na ang Ama ay siya ring Kristo? Tapos may binanggit pa siya na black na yata ako Ayan. Tuloy ko na rin yung basahin yung sumunod niya. Total, isa lang din naman siya pa rin. Sabi niya, pinalilitaw nyo na yung Ama ay siya rin ang Panginoong Jesucristo at yung Espiritu, which is mali. Kung Biblia ang pagbabatayan, nagtuturo kayo ng hindi ninyo nauunawaan. Ayun pala, binanggit niya pala. Na yun daw mag-aakay pala sa Patungo sa... impyerno. Excuse me po. Kapatid na Alan Reyes, Francis Alan Reyes, saan po ninyo narinig sa amin? Na itinuro namin na yung anak, siya rin yung ama. At siya rin yung Espiritu Santo. Kami nga ho yung tumututol doon sa doktrina ng oneness. Di, parang hindi na po naman ninyo pinakinggang mabuti yung aming nilalahad dito. Saang broadcast namin yun? Sinabi na yung ama, siya rin yung anak. At yung anak, siya rin yung Espiritu Santo. Iyan nga ang katutul-tutulan naming doktrina na hindi ang ama ang anak at ang anak ay hindi rin ang Espiritu Santo. Paano nyo ngayon sasabihin, doktrina namin yun, na ang sabi ninyo, hindi namin nauunawaan. Kapatid, huwag ganun. Wala kaming ganyang doktrina. Mula nung kami naging Adventist, wala kaming ganyang aral. Mula nung ako'y naging evangelist sa TV o maging sa radyo, wala akong tinurong ganyan. Kahit si kapatid Aldrin, nagulat nga siya, saan ba tayo nakarinig ng ganyan doktrina? Wala po. Ay, di na misinform po kayo. I'm sorry po. Mali ho yun Kaya ang tanong ninyo, hindi natin aral yan. Anong proof nyo na ang Ama ay siya ring Kristo? Wala po sa Biblia yun. Hindi namin doktrina yun. Di, bawiin mo na yun. Sinabi mo na magdadala kami sa impyerno. Puntahan nyo yung nagturo ng oneness, na siya yung Ama, siya rin yung anak at espiritu. Yun ang mag-aakay sa impyerno. Hindi ho kami yun. Kapatid na Francis Alan Reyes. Sumunod niya sinabi, na black na yata ako. Hindi po kami nambablock. Hindi ho namin ugali yung nambablock na kapag ka nakikipagdebate or anumang mga negative na comment na binabato nyo, ibablock. Wala po kami. Hindi nga ho namin. Kung pwede nga lang ho, i-open namin lahat yan sa lahat ng tao, pati si Ingkong. Nanonood siya marahil sa atin. Pwede siyang magpadala ng kanyang comment. Tama po. Kaya hindi ho kami nambablock. Kahit nga yung mga nambabasto sa atin, di natin binablock kaya kapatid, huwag po niyo isipin, binablock po namin kayo. Magpadala lang ho kayo ng inyong comment at kami po yung babasahin po namin sa inyo, yung inyo pong mga ipapadalang mensahe sa amin at amin ding sasagutin kung ano man yung inyong tanong. Ano po? Kaya nakita po ninyo at challenge ko po ulit kayo, alin doktrina ng Adventist? Maliban dito sa sinabi nyo na misinform. Misinform. Na mayroon kami doktrinang aakayin namin ng tao sa impyerno. Padala po ulit kayo ng inyong tanong. O kaya inyong punto na kami mag-aakay sa impyerno sa ganyang mga doktrina. Padala po ninyo. Pag napatunayan po ninyo yan, ako mismo, hindi po ako nagbibiro, ako mismo, isasama ko ng pamilya ko, aalis kami sa Adventist. Ayan po, yan po ang ating tipanan. Kung meron kang makita kahit isa lang, aalis po ako sa Adventist. Isasama ko ang pamilya ko, pati na rin itong buong team. At lilipat kami sa iyo. Kapatid na Aldrin, lilipat kami sa inyo kung ano mang sekta ng iyong relihiyon. Kung meron kang mapapatunayan.
Pero kung wala, ikaw lumipat sa amin. Di ba? Magandang tipanan yan, Brother Aldrin. Maganda po yan. Kung kami ay merong kaikang masusumpong ang mali dito, turo mo kung ano yon. Pero kung hindi mo mapapatunayan yon, abay ikaw lumipat sa amin. Kasi hindi ka dadali ng relihiyon mo sa ikaliligtas. Ano? Yun ang ating sagot. Kapatid Aldrin, baka meron ka gustong idagdag sa ating comment do sa tanong do sa ating kaibigan. Talagang namali siya, Brother Jerry. Ang katunayan may mga teksto na ito talaga ang pinagsasama-samahan ng Seventh-day Adventist Church. Mabuti ibigay natin yung mga 2 sitas o talata. Sige, na kapatid dito na tayo, kung bakit hindi tayo yung mali niyang akala Oo. na nagtuturo tayo, yung Ama na siya rin si Jesus Yan. at yung banal na Espiritu. Siya rin yung ama at anak daw. Ito po, dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 3. Yan. Versikulo 16 hanggang 17. Ito po ang isa sa mga sinasampalatayanan namin. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan." Ang katunayan, ganun din ang pagkakasabi rito, Brother Jerry. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Yan. Ito po, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 3. Oho, yan po yung ating itinuturo. At yung binasa mo kanina sa Mateo, Sa iba yung 3:16. 3:16, iba yung ama sa Yung anak. dab, oho. Kasi yung ama nasa langit nung nagsasalita. Yung anak naman nasa lupa binabautismuhan ni Juan. Pagkatapos iba din yung Tinig. Holy Spirit. Dahil ang banal na Espiritu ay bumababa gaya ng anyo ng isang kalapati. Yung talatang yung kapatid ay isa lang sa mga pruweba namin na hindi ho kami naniniwala sa oneness. Tutol nga kami doon sa doktrina ng oneness na yung ama siya rin yung anak at yung anak siya rin yung Espiritu Santo. Tutol po kami doon kasi walang biblical basis yon. Ang amin po, yung binanggit ng kapatid na Aldrin, iba ang ama Yun. sa anak at ang anak iba din sa Holy Spirit. O di nagkasundo tayo. Eh di na misinform ka lang doon sa iyong makinig din kasi. Huwag yung bira ng bira. No, kapatid, nakikinig. Kasi pagka hindi ka nakikinig, hindi ka matututo. Ayun. Yan lang naman yun. Kasi ang Tama. pakikinig kasi, di ba? Sabi dyan, ang gagaling ang pananampalataya. Sa pakikinig. Ay kung hindi ka makinig, talagang mamimisinform ka. Ayan. Yung mga kadalasan. Tulad nung nangyari sa'yo. Sabi nila, yung leader daw natin, babae. Ayun, pag hindi mo sinuri Oo, yung yun. kabilang panig, ay mapapahama ka. Mapapahama May hirati sa ganong maling paniniwala. Ayan. Biruin mo. Dati, ang pagkaintindi ni Brother Aldrin Ruetas, Napuno. puno talaga ng Adventist, si Mrs. Mrs. White. At yung mga doktrina ng Adventist, galing sa sulat ni Mrs. White. Mali pala. Na-misinform pa, no, Brother Aldrin? Kasi yun ang ating kinikilalang mangangaral Ganun ang pag-atake niya sa ating pinagsasama-samahan ngayon, Brother Jerry. Kaya wag ko kayo maniniwala kagad. Hanggat hindi nyo nakukonfirma kapatid, wag kagad bira ng bira. No? I-confirm muna. Ayan. Katulad no, halimbawa, marami rin nagsasabi sa atin, yung Seventh-day Adventist, maraming hula ikang palpak. O ang pinagtutunayan pala yung 1844 na hula ni Miller. Hindi naman si Adventist ang humula nun Si Miller. Yan ang isa. Sino si Miller? Baptist. Magkatunog lang Adventist at Baptist, pero magkaiba. O kung hindi mo nga naman yan intindihin at unawait ikukonfirma, laglag ka. Aakayin ka talaga sa maling informasyon, kapatid. No? Kaya Mr. Francis Alan Reyes, yung po ang sagot namin, naintindihan po namin kayo. No? Ginagalang naman natin siya. Na-misinform lang talaga siya. Yun nga lang, ang pagkakamali lang niya doon, hinusgahan tayo. Aakayin daw natin sa impyerno. Kung mag-aakay kami sa impyerno, hindi kami magtiyaga rito. Wala kami sweldo rito. Kami pa gumagastos. Kapatid na Aldrin, mahal lang po namin ang kaluluwa ng mga nagsusuri. Kaya naman ho namin ginagawa ang programang Kapitulo Versikulo. Brother Aldrin, no? Yeah. Sumunod po nating sasagutin. Ito po yung tanong ni Loloy Libanes. Sino po ba ang nauna? Si Moises po ba o si David? Brother Aldrin, madali lang naman ito.
Parang Bible, ano lang ito. Sino ba nauna? Si Moises, si David? Ay, mas nauna po si Moises. Si Moises, no? Bago pa nagkaroon ng David, may Moises Moises na. na. Oo. Ilang libong taon din ang pagitan pagitan. niya. Na bago magkaroon ng King David, si Moises muna po. Kasi yung Davidic Kingdom o yung paghahari ni David, kung tutuusin mo nga, kasunod na siya sa paghahari ni Saul. O, di nauna si Saul. Pero bago pa nagkaroon ng, hari sa Israel, hindi pa man na-establish ang mga Israel, nasa ilang pa lang, nandun na si Moises. Si Moises. Andun na po si Moises. Kaya nauna po si Moises bago po si David. Ganun lang kasimple dahil yun lang naman ang kanyang tinatanong. Aldred, ano? Tama po. Ito po ay sa tanong naman ulit. Actually, pahiwatig ito sa atin mula kay Ana Lorwina Yet Delgra. God bless po, Brother Jerry, at sa buong staff ng Kapitulo, Versikulo. Yan, binabasa lamang po natin yung mga comment. Salamat po ng marami and God bless din po sa inyo sa mga nanonood sa atin at nakinabang sa programa natin. Mula po kay Johnny Miano Velasco, ano po kaya ang kinain na bunga nila Eva sa halamanan ng Eden? Oo nga naman, Brother Aldrin, ano daw kinain na prutas o bunga na kinain ni Eva sa halamanan ng Eden? Kasi nga naman, di ba, alam naman natin sa kinagisnan natin, mansanas daw. Sa Biblia po ba, Brother Aldrin, mansanas ba? Hindi po Hindi, ano? Anong tawag nun? Pagkakilala ng mabuti at masama. So hindi pinangalanan. Hindi naman yan grapes din. Hindi naman din yan tiesa. Lalo namang hindi langka. Dahil kung mansanas talaga yan, hanggang ngayon, kinakain pa rin ng ating mga kabayan. Miski tayo. Oo. Kasi masustansya ang mansanas, Brother Jerry. Oo, anti-cancer yan. May antioxidant yan Tama po. Kapatid na Aldrin, hindi po mansanas. Kundi sabi ng Biblia, pakibasa mga kapatid natin, sa talata yan, na ang kinain nila hindi mansanas, kundi yung prutas ng pagkakilala na mabuti at masama. Pakibasa mo, kapatid na Aldrin. Sa Genesis, Kapitulo 2 yan na sinasabi roon, huwag kang kakain doon sa bunong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at ng masama, kapatid na Aldrin. Ngayon po, ang sagot po natin doon, okay, sige, basahin nga natin kapag nakita mo na yung talata, kapatid na Aldrin, pakibasa. Kapitulo Sa Genesis. Kapitulo 2, versikulo 9. Yan. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin ng mabubuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan. At ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at ng masama. Ayan. So, yung kanila pong kinain dyan, yung bunga ng punang kahoy Ng pagkakilala ng mabuti at masama. at ng masama na hindi naman ipinahintulot ng Diyos na kanilang kainin, kapatid na Aldrin. Sabi doon sa versikulo Kapitulo 3, meron din sila talata kung ang sabi rito, Kapitulo 3, versikulo 3 hanggang versikulo 8. Sabi rito, datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakitang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Hanggang 7 na lang. Doon naman, nakita na natin na hindi kailanman tayo nakabasa ng mansanas o anumang espesipikong pangalan ng prutas, kundi ang binanggit po ay bungang kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Wala pong definitong pangalan. Kapatid na Aldrin. Okay. Meron ka ba ipiniprepare din dyan? Pero, Brother Jerry, Yan.
Merong mansanas naman sa Biblia. Meron, Oo. pero hindi yun yung Hindi, kinaingatan. hindi ho yun. Oo. Kasi yun ang pinagkakamalian ng marami. Oo nga. Gaya ng nakasulat dito, Brother Jerry, sa Aklat ng Awit ng Mga Awit, Kapitulo 2, ang talata ay 3. Ayan. Kung paano ang puno ng mansanas sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat. Gayon ang aking sinta sa gitna ng mga anak na lalaki. Ayan, so meron. Meron, pero hindi yung unawain nila na yung kinain ng unang mag-asawang Eva at Adan. Oo, Hindi po literal na mansanas. Wala, hindi mansanas po yun. Tapos sasabihin nila, Adam's apple. Kaya tayo merong Adam's apple. Yung tanda ng lalaki. Tanda ng pagkakakain ng mansanas, bumakat sa lalamunan. Hindi ko totoo yun. Kahugis lang ho ng mansanas, pero hindi mansanas yan na bumaon sa lalamunan. Hindi ho. Yun po ang sagot natin. Wala pong, hindi po binanggit sa Biblia kung anong prutas o anong bunga. Ano po, basta sinabi, punong kahoy o bunga ng punong kahoy ng pagkakilala na mabuti at masama. Yan po ang sagot natin. Okay, mula po ito sa gandang hapon po, Brother James and Brother Jerry, yung aking partner noon, si Pastor James, Brother James, watching from Switzerland. Yan. God bless your ministry. Salamat po ng marami sa mga kapatid natin taga Switzerland. Mula po yan kay Virginia Sager. Kapatid na Virginia, salamat po sa inyong panonood. Ito po ay tanong mula kay Jack Jeff Nick Hill. Jack Jeff Nick Hill. Bakit po sa Catholic ay meron po silang purgatory, sa Bible wala namang purgatory? Kapatid na Aldrin, Tama bakit po, nga daw sa Catholic merong purgatory, bakit sa Bible wala namang purgatory? Sagot po natin dyan. Sa kanila na po itanong. Sila may doktrina niyan. Pero hindi, walang halong biro. Tama naman din yan sa ating itinanong. Kasi nga naman, understood naman. Sabi niya, wala nga naman sa purgatory sa Bible. Eh di, tanong din natin sa kanila, kapatid. Dalawa na tayo magtanong. Doon natin itanong, saan nga ba nila kinuha yun, kapatid na Aldrin? Eh kasi wala sa Biblia eh. Meron pa ata yung Brother Jerry, bukod sa purgatory, may limbo pa. May limbo pa yan. Lalo kayong ano. Yun naman doktrina ng purgatorio ay nag-umpisa yan doon sa kay Dante Alighieri. At inadapt yan ng simbahang Katoliko. Na ang tao kapag namatay, siya ay nailagay sa purgatorio kasi pupurgahin siya. Kaya nga purgatorio kapatid na Aldrin Yung purgatorio kasi, yun yung gitna ng langit at impyerno. Yun ang doktrina ng Catholic. Pagitan ng langit at lupa, nasa gitna. Nasa gitna siya. Kapag ikaw hindi masama at hindi rin naman ubod ng banal, doon ka sa purgatorio. So may pag-asa ka. Yan ang doktrina ng mga Katoliko na pagka ikaw ipapanalangin ng mga kamag-anak mo, 40 days po, aangat yan. Yung kaluluwa mo. Pagka wala ka nang ibabayan, babalik ulit. Yan ang doktrina ng purgatorio. Kaya nga po, tinuligsa yan ng mga reformador, kapatid na Aldrin. Dahil yan ay walang biblical basis. Kaya ang tanong ninyo, bakit sila may ganyan? Ang sagot po natin, para ho maangat yung kaluluwa at sa pamamagitan ng bayad. O alam nyo na, ang ibig nating sabihin, kapatid na Aldrin. Ano ho? Kaya nga po nagprotesta yung mga reformador dahil yan ay halatang halata na hindi po biblical and at the same time po para lamang po magkaroon ng pera. Kasi nga naman, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, mapapaniwala ka. Magbabayad ka talaga. Ang dami-dami, mga mayayaman eh. Siyempre, kahit ako naman, Brother Jerry, para lang marating natin yung langit, talagang babayad ka. magbabayad tayo. Para lang yung Sino ba namang matutuwa na yung Tsaka, sige, ang padasal talaga. Padasalin pa. Padasal talaga. Para makawala dun sa purgatory sinasabi. Hanggang ngayon tinuturo yan. Hanggang ngayon. Pagka namatay, merong padasal. Panalangin, Merong 40 days na panalangin. Siyempre, babayaran mo yung pari. Yung mga nanalangin. Yung mga nanalangin. Babayaran mo. Ay di, aangat. Pag wala ka nang ibabayad, bababa. Ang laking problema talaga pag hindi mo pinag-aralan ng Biblia, maniwala ka lang. Ayan. Kaya kapatid, ang tanong ninyo, bakit ganon? Bakit po sa Catholic meron silang purgatorio? Ang dahilan po, may bayad kasi yun. Pero wala po sa Biblia. Ano po? Tama po yun sa yung tanong po ninyo, Brother Jack. Flor Castaño Caragan. Tanong lang po, magkaroon din po ba ng kaligtasan ng isang taong hiwalay na sa asawa at tag-asawa na ng iba
kasal po siya sa una. Medyo komplikado ito. Kapatid na Aldrin, ano? Sister Flor Estanio Caragan. Ang tanong niya medyo mabigat kasi may kinalaman ito sa pagsasama ng mag-asawa. Relasyon. Ang sabi niya rito ay may kaligtasan ba yung taong hiwalay sa asawa at nag-asawa ng iba at kasal pa siya sa una. Dalawa ang i-resolve natin dyan, kapatid na Aldrin. Hindi natin alam kung ano yung specificong sitwasyon eh. Kapatid na Flor Caragan, mas magandang fair yung ating sagot, patas. Hindi ko alam kung ano yung istorya behind doon sa inyong tanong. Pero sasagutin natin general. Huwag lang po ninyong ikapit doon sa may actual na sitwasyon kasi general ito, no? Pangkalahatan. Papakinabangan ng marami. Papakinabangan ng marami. Kung ang inyong tanong ay batay doon sa inyong kwento ito sa inyong sitwasyon ng tanong, hindi ho siya pwedeng ikasal. Bakit po? Kasal siya eh. Kasado siya doon sa una, ika. Magkakasala po siya dyan sa batas ng lupa, kapatid na Aldrin. Dahil hindi pa kalag yung kanyang yung kanyang tali ng kasal. Now remember, doon sa aklat ng Roma, na pinag-aralan natin sa lesson natin kahapon, di ba, binanggit doon na maliban sa namatay yung asawa, hindi ka makakalag sa kautusan ng pag-aasawa. At yan naman din ay nasa batas din natin eh. Hindi ka pwedeng mag-asawa nang hindi ka kalag doon sa iyong dating asawa. Lalo na kuya buhay, kapatid na Aldrin. Tama po. Hindi ka pwedeng mag-asawa, hahabulin ka ng batas tungkol dyan. Na may mga naghihiwalay, kapatid na Flor, na ang dahilan nawala yung asawa, hindi na makita, 7 years, 10 years, 20 years. Hindi pa rin kaagad mag-aasawa ang kapatid o tao Kailangan mo nang magkaroon siya ng tinatawag nating assumption of death. Ipa-file pa yan sa husgado. Ipapublish pa yan para sigurado na talagang patay na nga o inassume mong patay. Yun sa panahon yun na matagal na maghiwalay. Paano pa yan? Hindi naman, alam naman niyang buhay. So, hindi siya pwedeng mag-asawa kung siya po ay kasal. Ayun. Yun po ang sinasabi natin. Sa batas ng lupa yan. Sa batas ng Biblia, ganun din lalo na. Kasi hindi tayo pinahihintulutang magkipaghiwalay sa asawa natin. Maliban lang sa tinatawag po nating pangangalunya na binabanggit ng aklat ng Biblia. Basahin mo. Meron ka bang babasahin yan, kapatid na Aldrin? Sa Mateo yan na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na maliban sa pangangalunya, ang dahilan, doon lamang po magkakaroon ng tinatawag na pagkakaroon ng paghihiwalay. Yung pong, ito, sa Kapitulo 19 po ng aklat ng Mateo, versikulo 5, umpisa na natin, hanggang sa 9. Pakibasa mo nga, kapatid na Aldrin. Ito po nakasulat. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ayan. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ayan. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ayan. 7. Sinabi nila sa kanya, bakit nga pinag-utos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghiwalay at ihiwalay ang babae? 8. Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso, ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong ihiwalay ang inyong mga asawa, datapwat buhat sa pasimula ay hindi gayon. Ayun. 9 po. At sinabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid ay mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya. Ayun. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na ihiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. Ayun. So, ang linaw niyan, sa ating Panginoong Jesucristo mismo, meron ikang kasulatan ng paghiwalay. Pero hindi pinahintulot nung una. Ipinahintulot lang dahil sa katigasan ng ulo. Pero ang dahilan ng kasulatan ng paghiwalay ay pangangalunya. Yun lang po ang dahilan. Kaya hindi ho natin pwedeng sabihin ano ang sa lahat. Kasi sabi nga natin, sa Biblia, iisa lang ang ground ng paghihiwalay ng mag-asawa kung pangangalunya.
Pero hindi pwede mag-asawa yung hiniwalayan. Mhm. Kasi magkakasala rin siya ng pangangalunya. Ayan. Ngayon, tanong ninyo, may kaligtasan ba ang ganoong tao na hiwalay sa asawa at nag-asawa ng iba, nakasal pa siya? Hindi ho namin din pwedeng sabihin diretsahan na hindi siya maliligtas. Bakit? Hindi naman ho kami mga Diyos eh. Ang Diyos lamang po ang pwedeng humatol Tumatol niya. sa bagay na yun. Sa bagay na yan. Basta ang amin lamang po masasabi, ito ang sinasabi ng Biblia. Kung tinatanong ninyo, maliligtas po ba? Kahit sino po, walang makapagsasabing sino ang maliligtas at hindi sino o hindi maliligtas. Kasi gawain ng Diyos yan. Ang amin lang masasabi, ito ang sinasabi ng Biblia. Hindi talaga pinahihintulot. Ngayon, kung gagawin mo yan, lalabagin mo yung sinasabi ng Biblia. Kung lalabagin ng tao ngayon, lalabagin niya ang sinasabi ng Biblia. Maliligtas siya, Diyos ang nakakaalam. Pero maliwanag, lalabagin niya ang Biblia. Malalabag niya. Magkakasala siya. Ayun po ang sagot natin po. Magkakasala po siya. Pangangalo niya po ang kaso. Kapatid. Aha. Mayroon kang idadagdag? Kaya nga, Brother Jerry, pag bago ikasalata, mayroong kinukuha sa NSO, yung Senomar po ba yan? Oo, tama. Totoo yan. Totoo yan. Bago, tinitiyak talaga. Kasi, Tinitiyak yan. baka hindi pa kalag sa una niyang pinakisamahan. Oo. Kaya sinisigurado rin ng mga ahensya natin na bago ikasal itong mag-isang pareha, ay walang pananagutan Tama. sa isa't isa. Tama. Kahit po ata mga binata ngayon, yung lalagay sa tahimik na sinasabi nila, Oo. ipinapayo ng mga nagkakasal, kumuha muna ng Tama. Senomar ata sa Senomar, NSO. May kinukuhang gano'n ata. Kinukuha yan. Tapos yan Pag ma-verify na wala nga, To, na siya pinakikisamahan. tsaka sila bibigyan Pwede ng ngayon. lisensya. Amen. Lisensya. Ayun. So, yun kapatid. Kaya, hindi ho basta-basta. Doon sa mga mag-aasawa po, ha? Piliin yung mabuti. Kasi pag sinunggaban na ninyo kaagad ng diretso, hindi nyo na pwedeng isauli yan. Bagamat Parang uso kanin ngayon na. yung, uso ngayon yung mga kabit-kabit na ganyan. Pero, sa batas ng Diyos at sa batas ng tao po, hindi po yan pinahihintulutan. Pangangalo niya po ang kasalanan niya. Ano po? Tanong ninyo, maliligtas po ba? Ulitin po namin, hindi kami mga Diyos para humatol sa Kanya. Pero, ang masasabi natin, makasalanan ang gagawin niya. Ayun. Kasi pangangalo niya. Yan. Kasalanan, alam niyo na kung ano ibig sabihin. No? Apo, kapatid. Sumunod po, natanong sa atin, kapatid na Aldrin, mula kay... nako, maganda ito. Mula po ito kay Nestor Aisporna Flor. Minsan mahirap banggitin yung mga pangalan. Pilido, Nestor Aisporna Flor. Adfo, tanong pala niya. Kahit anong araw pwede kang magpahinga. Basta wag mo lang kakalimutan ang ating mahal na Panginoon. Parang comment niya ito dun sa isa nating kapatid na binanggit niya kapatid na Aldrin na Sabat ang siyang kailangang ibigay sa Diyos. Oo, sa Panginoon. Kapitong araw kasi ay pangilin yan eh. Ang Diyos ang pumili niyan. Ngayon, ang sinasabi nito ni Brother Nestor is for na floor. Adfo, kahit anong araw pwede kang magpahinga basta wag mo lang kakalimutan ang ating mahal na Panginoon. Ano ang comment mo dyan? Pwede kahit anong araw daw. Basta wag mo lang kalimutan. Tama ba yun? Hindi ko pwede kasi kung talagang sumasampalataya sa Diyos, Brother Jerry, meron siyang pinili para sa Kanya. Hindi rin naman tayo ang pumili nun, Brother Jerry. Ang Diyos yun Ang Diyos ang Panginoong Diyos. Kaya hindi pwede yung sabihin niyang alalahanin lang ating Panginoon. Basta ikaw magbigay ng isang araw lang. Parehas tayong galing sa born again eh. Ay kaso hindi nga isang araw, Brother Jerry, nangyayari. 2 oras lang. Ayun na nga eh. Tapos, kaya hindi pupunta na kagad sa palengke. Kayo na nangyayari. Ano ba pinagkaiba ng Sabat? Ipaglingkod na rin natin kay Brother Nestor. Sige po. At saka kay Brother Nestor Flor. Ano ba pinagkaiba ng Sabat? Tayo ba mga Adventist, Brother Aldrin? Nang ikaw ay nabautisman, 3 years ka na. Hindi ba tayo sumisimba ng ibang araw sa Diyos? Ay, meron po. Meron nga tayong 3 pagkakatipon, Brother Jerry. Ayan. Para din doon sa mga bago nating kapatid na binyagan. Ito'y tinatawag nating midweek prayer. At yung vesper. At ito ngang araw ng Sabat. At maliban dyan, meron din tayong mga pagsamba sa bahay araw-araw. Ayan. Yung tinatawag nating family worship. Devotional prayer meeting natin sa ating pamilya. Ayan. Araw-araw po kami sumisimba, Brother Nestor. Tama po. Anong araw po yan? Araw-araw po yan. Baka nga ho, mas marami pa kami mga samba sa inyo eh. Ayun.
Kaya wag ho ninyong mamimisinterpret na Sabado lang kami sumisimba. Ayun. Sumisimba po ang mga Seventh-day Adventist sa lahat ng araw at anumang oras. Yan. Ngayon, ano pinagkaiba lamang nung Sabat sa ibang mga araw ng pagsamba ng mga Adventist? Ito po ang sagot natin. Ang mga Adventist, sumisimba po kami ng ibang mga araw sa Diyos, pero hindi po yun banal na araw. Ayun. Halimbawa, meron kaming family devotional sa aming pamilya. Pagkagising namin sa umaga, meron kaming worship. Bago matulog sa gabi, meron kaming tinatawag na family worship. Sumisimba kami sa Diyos araw-araw. Lunes hanggang Biyernes yan. O araw-araw. Hanggang Linggo pa nga eh. O ngayon, hindi banal na araw yon yung ginawa naming worship sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Hindi banal na araw yon. Yung banal doon, yung worship. Pero yung Sabado, na Diyos ang pumili, abay, kahit walang worship ka dyan, banal na araw yan. Kasi ang pinabanal dyan ng Diyos, yung araw. Ayun. Mababasa natin sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3. Kapatid na Aldrin. Ang pinabanal na Diyos, araw, pakibasa mo nga kapatid na Aldrin. Ito po ang sinasabi, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Talatang 3. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw. Ayan. At kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha. Ay, binasbasan pala doon yung ikapitong araw. Ayun. Kaya tawag nila sa ikapitong araw, pinakabanal. Ayan. Ipinangingili ng Diyos mismo. Ibinigay sa kanyang bayan. Inilagay sa 10 utos, nasa ika-4 na utos. Ayun. Brother Aldrin, sa tingin mo, nung ikaw ay nag-aaral bago ka naging Adventist, importante ba yung Sabat? Importante sa iyo, no? Oho. Oh, bakit ba? Ano na sa pag-aaral mo? Bakit ganoon ka-importansya yan? Sapagkat ito yung ibinigay na tanda ng Diyos, Brother Yan, Jerry. binigay na tanda. Kung schedule of worship lang yan, hindi yan ilalagay sa 10 Commandments eh. Oho. Biruin mo kung schedule of worship lang yan, lalagay mo na, ito lang ang ating worship service ha. Ay kahit anong araw siguro pwede. Oho. Pero ito pong Sabado, o yung Sabat, ibinigay, dahil sabi ni Brother Aldrin nga, sa kanyang pag-aaral mismo, ito po ay palatandaan ng kanyang bayan na siya ang Diyos at ang kanyang bayan ay kanyang sariling mga bayan. O di, identity ng kanyang bayan yon, yung Sabat. Maliban dyan, ito po ay memorial of His creation. Alaala ng kanyang paglalang sa mundo. Kaya po inilagay yung Sabat. Biruin mo kung schedule of worship yan, hindi susulat sa bato yan, ang daliri ng Diyos, 10 utos eh. Kaya, yung pong Sabat, kapatid, kahit na yan hindi ka sasamba, mananatili ang holiness ng Sabat. Ayun. Kasi ang pinabanal dyan ng Diyos, hindi yung tao, kundi mismo yung araw. Yung araw. Samantalang kapag kami sumasamba ng anumang araw, Lunes, Martes, Miyerkules, Linggo man yan, Huwebes man yan, Biyernes man yan, ang banal namin dyan, yung pagsamba. Pero hindi po yung araw. Kaya ulitin ko po, na mga Adventist, sumasamba kami ng araw-araw. Pero hindi po yan katumbas ng Sabat. Yung Sabat, unique po yun dahil Diyos ang pumili. At yung pinabanal dyan, yung araw, hindi yung activity sa araw po ng Sabat. Ayun. Ayan po, sana po yung naging malinaw yung ating pong pagsagot. Kaya huwag mo niyong interpret ulit na ang sabi nila, Sabado, ang mga Adventist, Sabado lang sila sumisimba. Hindi po, mali po. na naman, misinformed na naman Yan yan. ang nangyayari. Yan ang nangyayari. Na parang, misa nga, yung pinanggalingan mong samahan na parang pinaghuhulugan nila doon sa meaning daw ng Seventh-day Adventist. Ano nga? Naghihintay sa ikapitong Itong araw. Lagi na lang yun daw ang hinihintay, Brother Jerry. Oo, inaantay daw natin yung ikapitong araw. Hindi po. Ang inaantay po namin yung Panginoon na darating. Hindi po yung ikapitong araw. Yung ikapitong araw, kaya hintayin mo hindi, darating yan. Darating at darating yan. Dahil lulubog naman ang araw, ba't namin naantayin yan? Darating at darating yan eh. Oh. Kaya, yun po ang sagot natin. Huwag ko ninyong mamibisentrate na Adventist tuwing araw lang ng Sabado sumasamba. Sumasamba po kami sa lahat ng araw, pero yung Sabado, yan po'y banal na araw na dapat nating ipangilin. Ayun. Okay. Ito, alam ko magugustuhan mo ito. Mula ito kay Brother Erwin Evangelista Guyos.
Tanong niya ito noong November. Actually, hindi tanong, kundi comment. Kaya magko-comment din tayo. Sabi niya, Brother Aldrin, bulaang propeta, labanan niyo si Soriano. Mateo 24:24. Bulaang propeta daw po kami, labanan daw namin si Brad Brad Eli. Eli ng dating daan na pinanggalingan ni Brother Aldrin. Unang-una kapatid, bago si Brother Aldrin ko pa sasagutin ko rin. Mali na naman yung informasyon nyo eh. O kaya yung comment nyo. Alam nyo kung bakit? Wala, hindi naman ako kami nagpakilalang propeta. Paano nyo sasabihin bulaang propeta po kami dito sa kapitulo, versikulo? Mula ko nung ipinanganak ko, hindi ko sinabing propeta ako eh. Lalo naman ngayon na kami mga Adventist. Ang amin pong pangalan, ako po, Brother Jerry Sevilla. Ayun. Makikita nyo sa caption ng aking pangalan dyan sa TV screen ninyo. TV Evangelist. Hindi propeta. Hindi propeta, kapatid. Paano mo sasabihin, bulaang propeta ako? Doon pa lang sa termino na Sa titulo. sa titulo pa lang na propeta. Hindi po ako yon. Isa sa amin dito, hindi kami nagpakilalang propeta. Tama po. O di dagdag natin yung bulaan. Di lalo namang hindi kami bulaan. Bakit? Nagsasabi kami ng katotohanan, nababasa sa Biblia. Kapitulo at bersikulo nga ang title nito. Kasi po, sinisitas namin ang aming mga sinasabi mula sa kasulatan. O di hindi kami bulaan. Alam niyo kung ano yung bulaan? Tayo ngayon yung sasagot, kapatid na Aldrin. Ang mga bulaan po, bulaang guro at bulaang mga propeta, bulaang mga ngangaral. Yan lahatin na natin. Kasi sa kanya, bulaang propeta. Hindi ko kami nagpakilalang propeta, hindi kami yan. Bulaang guro, ay may aral. Ano ba ang palatandaan, kapatid na Aldrin? Alam ko, master niya ito. Ano ba palatandaan ng bulaang guro at propeta, kapatid na Aldrin? Ito po. Yan. Sabi nga natin, pag pinakawalan natin ito, galing sa kabila. Excuse me po. Mayroon niyang mga talata. Sige, kapatid na Aldrin. Ang isa sa mga palatandaan, Brother Jerry, Ang bulaan. Yan. yung mga nagpapakilalang mga nagtuturo. Ayan. Merong ibinigay, excuse me po, ang ating Panginoon. Gagaya ng mababasa rito. Sige. Sa aklat ng Mikas sa kapitulo 3, ang talata po'y 11. Yan. Ito ang mga uri ng mga nagtuturo eh. Ang mga pangulo niya ay nagsisihatol dahil sa suhol. Yan. At ang mga saserdote niya o mga ngaral sa ating panahon. Ang mga saserdote niya ay nangagtuturo dahil sa upa. At ang mga propeta niya ay nanganguhula dahil sa salapi. Yan. Gayunmay, sila'y sasandal sa Panginoon at mga nagsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin, walang kasama ang darating sa akin. Ayun ang sinasabing madalas ng mga mangangaral na ito Brother Jerry. Pero kaya sila nagtuturo, nangangaral dahil sa suhol, sa upa, dahil at nanguhula dahil sa salapi. Ayun. Yan. Isa yon sa palatandaan ng bulaan. Bulaang mangangaral, bulaang propeta, kaya lang nanguhula, kaya lang naglilingkod dahil sa suhol. Pakinabang. Pakinabang dahil sa pera. Kami po walang pera dito. Nanghihingi pa nga ho kami dahil wala kaming pambili ng equipment O paano ngayon? Wala kaming sweldo, kapatid. Kung hindi nga lang ho namin lutuan itong aming mga technical people, wala po kaming pangkain wala kaming suhol dito. Meron lang mga kapatid na nahahabag sapagkat ito'y ministeryo na mga kaluluwa ang dinadala natin sa paanan ng Panginoon. Kaya sila nagkakaloob ng kanilang mga suporta. Pero ni isa po, kahit tingnan ninyo yung ating bank book, hindi tayo kailanman kumita dito sa ating programa. Wala nga ho kaming pambayad ng rentals ng aming studio po na ngayon. Yung amin nga mga laptop dyan, ng aming technical people, bumibigay na. Kanina lang bago kami nag-umpisa, narinig ng kapatid na Aldrin na nagrereklamo yung ating technical team dahil wala lang laptop. Kailangan lang ho namin yung Mac Pro. Tama ba yun, Sister Charlene? Ano? Tama. MacBook. Ayan. Sumigaw na. MacBook. Magkano lang naman yan kung kayo pinagpala ng Diyos alam niyo kung magandang investment, kapatid. Ito yung investment, wala kang kalugi-lugi kasi hindi yan bumabagsak ang ekonomiya ng kaluluwa, kapatid na Aldrin. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang value ng kaligtasan. Kung gusto niyo pagpapalain ng Diyos, dito kayo mag-invest sa programang ito ng puhunan.
yun lamang ating katotohanang alam. At ang bayad o bunga niya, kaluluwa sa Panginoon. O pag nag-invest ka kaya biruin mo, may mga kapatid tayo rito na hindi sila nanghinayang mag-invest ng kanilang salapi sa mga equipment. Kasi alam nila na yung equipment hindi naman natin gagamitin sa pagpaparenta. Meron tayong alam na gano'n eh. Pansariling, pansariling pakapakinabangan. Nagamit sa pampanrenta. Pag na natin pag-usapan yun. Hindi natin ginagamit, kapatid na Aldrin yun. Yun para sa ministry. So, ito po, kapatid. Kaya ito'y palatandaan ng tunay na bulaang propeta o mga ngaral pagka nagpapaupa. Ayun. Isa pa dyan, yung 8.20 ng Isayas. Pakibasa mo, kapatid na Aldrin. Para kay kapatid na Erwin po ba yan, Brother Jerry? Kapatid na Erwin. Isa pa sa mga katangian ng bulaan. Ito po ang sinasabi, 8.20 ng Isayas. Sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ayan. So pag sinabing walang umaga, ibig sabihin niya dilim. Ayun, madilim. Pagkadilim, anong meron daw? Masusubok mo siya pag nagsasalita siya sa kautusan at sa mga patutuo. Ayan. Pagka ang isang mga ngaral hindi nagsasalita ng kautusan, lalo na nilalabanan yung kautusan, kapatid, yun po yung bulaan. Yun po yung bulaan. Yung binabanggit po ninyong mga ngaral na binanggit ni Brother Aldrin, nalabanan namin, 8 beses na po namin yung muntik ng makaano. Muntikan lang. Bakit? Hindi ko kami ang umatras. Siya ang umatras. Ayun. 8 na. Huli yung Samal Bataan eh. Yun ang latest bago. Latest yun eh. Permado na eh. Alam niyo ba, nagbayad yung ADD doon? Isinuli yung mga ginastos namin kasi nga ayaw lang lumaban. Nagmakaawa na nga eh. Ayaw daw nila ng debate. Mag-memory verse na lang tayo. Para lang matuloy. Buhay na buhay si Sister Shirley Moiler dyan sa CLC ngayon. Siya yung nag-arrange. Nagulat na lang siya. Ikinancel. Bakit? Ayaw lumaban eh. Kaya, kapatid, sabihin ninyo na bulaang propeta, labanan niyo si Soriano. Kayo magsabi kay Mr. Soriano. Magpili lang ho siya, magturo siya sa Seventh-day Adventist kung sinong gusto niya makadebate. Hindi ho namin hinahamon siya. Kayo naman ang may sabi niya. Edi kayo magsabi sa kanya, sino sa mga Adventist? Andyan si Brother Ronald Ubidos. Nandyan si Brother Jerry Sevilla. At iba pang mga layman. Ituro niya lang kung sino. Turo niya lang kung sino. Ayan po ang ating sagot. Kaya hindi ko kami nagpapa-impress. Gusto lang ko naming sabihin sa inyo na hindi kami bulaan. Yan, kapatid na Aldrin. Ayun, para kay Brother Jerry, para kay Brother Erwin, isa pa sa mga tanda na dapat na makita niya sa kanyang sinasamahan, itong sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo eh. Ano yan? Sa aklat ng 1 Kapitulo 10, versikulo 13. Ano yan? Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Parang alam ko nang Ito, ibig mo isa. sabihin dyan. Kaya sana, kapatid, siya ang maraming pagkakataon na ayaw harapin ang panig na ito, Brother Jerry. Kung gusto niyang mapanood naman yan sa YouTube, available ata yan, Brother Jerry. Nakita ko kung paano ipangatwiran nung pinadala nilang manggagawa, mapalusot lang kung ano nung sinabi. Pero sa bagay na yun, nagbayad pa rin sila ng danyo sa ginawa nila. Nagbayad sila. Brother Jerry. Nagbayad po sila dyan. Kaya, sabihin niyo po sa kanila, pag may naghamon ulit sa amin ng kabilang panig, lumang tugtugin na po yan, hindi matutuloy yan. Hindi matutuloy yan. Sayang lang yung pagod namin dyan. Pagod. Mangangaral na lang ho kami kasi makipagdebate sa kanila na hindi naman lalaban. Huwag na ho kayo maghamon. Sa susunod, pag naghamon kayo, ang sabihin nyo sila. Ayun. Pagka pumayag na sila, tsaka ninyo kami balikan. Kasi, ibig sabihin yan sigurado. At magpapirma muna kayo sa kanila. Ayun. Pag pumirma sila, ipanotaryo nyo. Para sigurado. Maghumingi na rin kayo ng bond kasi baka umatras. Tama. Ayan yan. Kasi maraming beses na po yan ginawa. 8 na. Kapatid na Aldrin. Ayun. Meron kang gusto sa pahila sabihin. Napakaganda yan, kapatid Brother Jerry. Na sa pagkakataong ito, maraming paraan na makasasagot yung kanyang leader na makaharap sa panig na ito. Na sana kung talagang ipinagmamalasakit niya ang mga tupa, o kagaya ko, Brother Jerry, kahit ako ngayon, may mapamalian siyang turo, kung tatanggapin niya ako, babalik ako talaga ron. Patunayan niya lang yung mga ating mga sinasampalataya ng aral. Ayan. Ayan. Po,
Wala na ho kaming mahabang oras, pero kung mabitin ho kayo dito, ay mahaba pa po, hanggang hapon pa ho kami dito. Huwag lang ho kayong bibitiw sa inyo pong panonood sa ating programang Kapitulo Bersikulo. Bago po tayo pansamantala maghiwalay, nais ko po kayong anyayahan para po sa ating panghuling pananalangin. Mahal namin Diyos, salamat po ng marami sapagkat ginamit po ninyo muli ang programang ito upang maging daluyan ng mga katotohanan na mag-aakay po sa aming mga kaibigan upang lalo pong pag-aralan ang inyong mga kasulatan. Sila'y maakay sa aming Panginoon na siya pong daan ang katotohanan at buhay na walang hanggan. Yes. Tulungan po Diyos ang inyong mga lingkod na sa aming pong pagpapatuloy pa ng serye ng programang Kapitulo Bersikulo, marami pong mga tao ang makinabang sa pag-aaral ng inyong mga salita. Yes. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga suki naming taga-subaybay. Sa loob po na isang oras ay nagkakasama po muli tayo sa ating pong programa. Sa likod po ng camera, ang technical team po ng Project Life Ministry. Ito naman po ang inyong mga lingkod kay Kristo, ang aking partner, Brother Aldrin Ruetas. At ito po naman ang inyong lingkod, Brother Jerry Sevilla. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pong walang sawang pagsubaybay. Antabayanan po ninyo kami sapagkat magpapalit lamang po kami ng aming kasuotan at magpapatuloy pa rin ang ating live streaming sa oras na ito. God bless you all po.